Praise the Lord. Bless you sa ating pong mga kapatid. Brother Ray, praise the Lord. Manalangin po tayo mga minamahal para sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Dakilang mapagpala po namin Ama Diyos na makapasalahat, pinakamamalapangin through the first leading prayers of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Med. Naroon po kami lubos nagpapasalamat, Malapanginoon, na sa bawat yugto na balagawain na natapos na kami yung sinamahan, pinagpala, pinagtagumpay, at aming patuloy pong nadarama ang iyong banal na Espiritu sa naming kagalakan at kalakasan sa paglilingkod sa iyo, Malapanginoon. Narito po kami sa iyo napakabanal na salita, Malapanginoon, na sagan ang aking paghanda. Wala akong magagawa, Malapanginoon, umaasa lamang sa iyong dakilang kahabagan, sa iyong presensya at pagkilos, Malapanginoon. Ikaw siya manguna sa bawat sa aming pagpalain mo kami at patawarin at kabagaan. Kaya sa Panginoon dalang Malapastor Will Estrada Almeda, aming sinasaway, tinatapon sa impyerno ang lahat ng mga demonyo gawa na kaaway. Demons of pride down sa milim, cast out, hindrances cast out, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamala Panginoon, ang pinakamataas po na pagpupuri at pagluluwalhati, pagdadakila at pinakamataas pong pagsamba ay tanging lamang punokol sa ating pinakamamahal pa Hesus Kristo, sa ating dakilang Diyos sa buhay, at doble pong paggalang sa mapagpalang hapon sa ating minamahal ginagalang Evangelista Wilde Estrada Almeda, sa uling propeta ng ating dakilang Diyos sa buhay, at sa ginintuang turo at buhay na alaala at pagpapagalang ating beloved Honorable Assistant Pastor Linas Almeda, maging sa lahat po ng mga beloved children, the whole Almeda family, maging sa lahat mga beloved co-workers, co-preachers, co-choirs, mentalists, sa ating control, sa webcast, sa lahat, webcast viewers, mga minamahal, pagpalain po tayo ng ating pinakamamala Panginoon. Ipinapaabot ko rin po ang pagbati sa mapagpalang hapon sa itinalaga mga ngaral po sa atin, ating po beloved ordained preacher, Fred Assist po sa kanyang pong buong pamilya. Purihin ang ating pinakamamala Panginoon. Palakpakan po natin malakas sa palakpak ang ating pinakamamala Panginoon. At sa mga oras ito mga minamahal, ito po ang niloob ng ating dakilang Diyos sa ating mapakinggan na ating mensahe. Ating lista mga minamahal, Book of Life o Aklat ng Buhay. Through the leading prayers of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, kung bakit gano'n na lamang po kahigpit mga minamahal ang tagubilin sa atin ng ating mga magulang sa pananampalataya at paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat tandaan po natin na ang rapture ay isang beses lamang pong magaganap. Wala na po itong second trip dito lang sa mga provinces na kapag ka may biyahe, mga minamahal, pwede kang sumakay ng second trip, pwede kang magpahuli. Dahil meron pong second trip at third trip. Subalit ang rapture, isang beses lang. Na kapag ka ikaw ay naiwan sa rapture, mga minamahal, wala ka nang aasahang pangalawang pagbabalik pa o ikatlong pagbabalik sapagkat naganap na ang pagbabalik ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Kaya nga pag-aralan po natin sa oras ito mga minamahal ang patungkol po sa aklat ng buhay o Book of Life. Sapagkat nakasalalay din po dito mga minamahal ang makapapasok sa langit at magmamana ng buhay na walang gan kapag naganap na ang rapture. Ang lahat magsabong praise the Lord. Basahin po na natin dito po sa aklat ng Propeta Daniel, kapitulo po ay 12, versikulo po ay 1. Kaya hindi po dati na pong pakiprepare mga versikulo. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 12, may talatang 1. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon sa kapagaban na hindi nangyari kailanman, mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahon ay maligtas ang iyong bayan, bawat isa na sumpungan nakasulat sa aklat. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sa lahat ng magsabing praise the Lord. Lahat ng magsabing ng hallelujah. God bless you po sa pagbabasa. Kung gaano po kahalagang masulat, mga minamahal, ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay o Book of Life. Biblia nagsasabi mga minamahal sa talatang ito na darating ang panahon. Panahon ng kabagabaga na kailanman hindi pa nangyari. Ito pong tinutukoy po dito mga minamahal yung tinatawag pong Great Tribulation. Na kailanman ay hindi na nangyari sapagkat pag naganap na ito, wala na kasunod pang Great Tribulation, mga minamahal. Nahuhukuman ng ating dakilang Diyos ang sangkatauhan sa mundong ito, mga minamahal. Ano pa't sabi, kanyang susuguin ang kanyang anghel na si Miguel. Si Arkanghel Miguel o Michael, mga minamahal, sa banal na kasulatan, ang anghel na makikipagbaka at lulupig sa kaaway ng Diyos sa Book of Revelation 12 verse 7, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos upang isagawa ang paghatol ng ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabong praise the Lord na ang tanging
mga liligtas po lamang ay ang mga nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating malapang Panginoon, totoong pangako ng ating daklang Diyos. Tulad ng binabanggit ng ating mga ngaral sa pulpito sa panahon ito, mga minamahal, na pag bumalik ang ating daklang Diyos, naganap ang rapture, ang ating malapang Panginoon ay nasa alapahap, maghihintay lang sa atin. Tayo po, sabi ng Biblia, mga mina, sa panahon po na yan, at marami sa kanila na nangatutulog o yung mga namatay na mula sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahiyan at walang hanggang pagkapahamak. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos. Puri ng ating malapang Panginoon. Yung mga naunang mga kinuha na ng malapang Panginoon, sila ang mga unang mga bubuhay, at tayo po'y sasalubong sa alapaap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Kailan babalik ang ating daklang Diyos, mga minamahal, yung tinatawag po na second coming. Dahil pagdating ng rapture, mga minamahal, hindi pa totaling bababa ang Diyos, mga minamahal. Sasalubungin pa lamang po tayo upang yung reward natin ay kamtin natin sa piling ng ating malapang Panginoon. Pagbalik ng ating daklang Diyos, ito po yung judgment na, mga minamahal, sa salibutan. Kailan ito'y magaganap, ito po'y nabanggit na rin ng ating mahal mga ral sa panahon ito, mga minamahal, kapag ka ang Israel, mga minamahal, ay napagkaisa na ng Antichrist upang lupigin, mga minamahal. Doon na magaganap ang sabi ng Biblia sa Isaiah 44 verse 21, ang Israel ay kailanman ay hindi malilimutan ng Diyos hanggang sa wakas ng tao, mga minamahal. Ibig sabihin, yung tipang ito ng ating daklang Diyos ay hindi niya kalilimutan, hindi niya babaliin. Talagang ililigtas niya ang bayang Israel. Palakpakan po natin ang ating malapang Panginoon, na bagamat sa panahon ito hindi sila sumampalataya sa ating malapang Panginoon, ma-realize na lang nila bandang uli na yung hindi nila sinampalatayanan, siya pala ang makapagliligtas ng totoo sa lahat ng tao sa salimbutang ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang lahat ng magsabi, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, ang mga nakasulat sa aklat ng buhay, mga minamahal, na tanging maliligtas lamang yung mga nakasulat sa aklat ng buhay. Na sa panahon na yan, mga minamahal, ayon sa Biblia, mga minamahal, babangon. Ang mga patay, babangon at haharap sa paghatol ng Diyos. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, ngunit sa iba ay sa kahihiyan at walang hanggang kapamakan, mga minamahal. Walang taong may nais gustong malagay sa kahihiyan o mapunta sa walang hanggang kapamakan sa impyerno. Kaya nga may pangako ang Diyos, habang may buhay ka, habang may pagkakataon pa na makapagsisi ka at manumbalik ka sa ating malapang Panginoon, gawin mo na. Saliksikin mo ang katotohanan, magtanong ka sa Diyos, mga minamahal. Dahil sabi ng Biblia, ang umahanap ay makasusumpong. Kinakailangan talaga sa tao maghanap ng katotohanan, hanapin ang Diyos sa buhay na makapagliligtas sa kanyang kaluluwa upang huwag mapunta sa impyerno, magmana ng buhay na wala hanggan. Palakpakan po natin ang ating malapang Panginoon. Ang lahat na magsabi ng praise the Lord, ang lahat na magsabi ng hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, pinatutunayan lamang po ng banal na kasulatan ng ating pinakamamahal na Jesucristo na talagang may paghatol siyang gagawin. At totoo po ang pagtatala ng ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Si Apostol Pablo, mga minamahal, na pinahayagan ng Diyos patungkol sa rapture, mga minamahal, siya po mismo ay nagpatunay patungkol dito. Lalo pat sabi sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 3. Kaya niyo po ating basahin. Amen. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, may talatang 3. Ipinamani ko rin naman sa inyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangapagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama ko rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Purihin ang ating daklang Diyos. Palakpakan po natin malakas sa palakpak. Palakpak na ang ating mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay ng ating malapang Panginoon. Kaya nga, sino po ang hindi magsusumikap magpagal para sa Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon, tulad ni Pablo at ang mga unang mga lingkod, higit sa ating mga pastor sa panahon ito, mga minamahal, wala pong kalugihan ang pagpapagal sa Ebanghelyo. Kaya po, mga minamahal, bilang Kristiyano, huwag kang mapagod. Kapag ka ikaw bilang Kristiyano ay nagagamit ng Panginoon sa Ebanghelyo na kaligtasan patungkol sa espiritual, nagdadala ka ng kaluluwa sa gawain ng Panginoon, huwag kang mapagod, sumusuporta ka, nagtatapat ka, kahit nakapagbigay ka na ng tithes and offering, meron ka pang pagpapalang ibinibigay para sa gawain ng Diyos, huwag kang mahimagod, sapagkat ang kagalakan na yan ay nagpapatunay na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang lahat magsabi, praise the Lord.
puri ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, nagsimula na pong kumilos ang kaaway ng Diyos. Yung tinatawag pong Antichrist, mga against o laban sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat kung hindi sila laban, marami sila sumampalataya sa Diyos. Subalit, bakit? Sinasalangsang nila kalooban ng Panginoon sapagkat sila ay ayaw sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, upang sila ay magtatak na, magsitaggap ng tatak ng kaaway ng ating Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia sa Book of Revelation 13 verse 8, buong mundo kailan pong sasakupin, kanila pong gustong tatakan, mga minamahal, ng marka ng hayop, mga minamahal. Kaya mapalad tayo, mga minamahal, sapagkat tayo po, hindi marka ng hayop na nananatili sa atin, kundi marka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu, tatak ng Diyos ang nasa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Revelation chapter 13 verse 8, kaya po ating basahin. Pakihanda po natin kasunod pong talata, kindly. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Apokalipsis, Kapitulo 13, may talatang 8. At ang lahat ay nangananahan sa lupa at nagsisamba sa Kanya, na ang kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanlibutan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mark of the beast, mga minamahal, o hayop. Mga minamahal, tinatawag pong hayop, mga minamahal, sa banal na kasulatan. Subalit, ayon po mga minamahal sa pagturo at pangarang ating mga pastor, yan po'y tao. Bakit tinawag po siyang hayop? Dahil ang kanyang plano, mga minamahal, ang nilalaman ng kanyang puso ay planong hayop. Bakit? Gusto niyang lupi ang lahat ng tao mapahamak, mapunta sa karya ng Satanas, mga minamahal. Ganun ang kanyang plano, mga minamahal. Planong hayop, kaya nga, mark of the beast, mga minamahal. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, ang mga tao ay walang kaalam-alam. Ang sabi ng Biblia, ang lahat na nangananahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya. Sila yung mga nadaya na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos. Dito po sa aklat ng Apokalipsis 17, versikulo po 8, ating kasunod pong talata, ating basahin. Dito po sa aklat ng Apokalipsis sa Kabanata 17 sa talatang 8. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at nawala na, at malapit na umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At sila mga nananahan sa lupa ay nangingilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Mula nang itatag ang sanglibutan, pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ipalakpak po natin malakas sa palakpak ang ating mga kamay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sabi ng Biblia, mga mina, sa pangalan ng ating mga pastor, Wildis Radalmeda, buong mundo manggigilalas o magugulat. Magugulat sa kanilang mararana, matutuklasan, subalit huli na. Naganap ng rapture, malalaman nila, mga minamahal, na yung kanilang maling paniniwala at pananampalataya sa harap ng ating dakilang Diyos ay magiging baliwala. Bakit? Lingkod sila ng lingkod, mga minamahal. Yung mga pangalan pala nila ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, at ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na, at malapit nang umahon sa kalaliman at patungo sa kapamakan. At silang nangananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Puri ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ang hayop na ginagamit ng kaaway ng ating dakilang Diyos, katulad ng binabanggitaan ka po mga aral, mga mina, kumbaga po sa ano po, yan po'y shadow lang. Yan po'y puppet lang ni Satanas. Pagdating ng panahon, mga naganap ng rapture, maghahari-harian ng Antichrist. Mga minamahal, sabi ng balakasulatan ng ating malapayang pakakawalan ng Satanas, mga minamahal. Mismong siya na ang dadaya sa harap ng mga tao upang sila ipahamak, mga minamahal. Puri ng ating dakilang Diyos. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Sino ang mga patuloy na madadaya? Yung mga kanilang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay.
Kaya bilang Kristiyano, mga minamahal, hindi sayang yung pagdalo mo sa tulong ng ating mga pastor. Merkules, Biyernes, Linggo, nagsusumikap ka dumalo, kahit pagod ka, kahit pa importante kang lakad, inuuna mo ang gawain ng Diyos. Papalad ka dahil pinapanatili mo ang pangalan mo sa aklat ng buhay ng Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Napakapalad po natin, mga minamahal. Mula na tanggapin natin ang ating mabait na Diyos. Salitang mabait sapagkat sadyang napakabait ng ating mahal na Panginoon. Walang kasing bait, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, mga minamahal, kung mayroong mangiging salitang mabuti at dakila, para lang sa Diyos yun, mga minamahal. Para lang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Gaano kabait ang Diyos sa ating mga minamahal, hindi man tayo karapat-dapat. Isa tayo sa pinili niyang kahabagan at dinala sa buong katotohanang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May kasiguraduhan, mga minamahal. Bakit? Mula nang tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos, wala tayong kaalam-alam ng araw na ito na po pala ang espiritual nating pagpaparehistro sa langit. Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, libreng kaloob ng Diyos, mga minamahal, na ating tinanggap. Mga minamahal, na tayong tumanggap ng bautismo, ang ating pangalan, mga minamahal, nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong patunay? Sabi ng Biblia, Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in Samaria and after the most part of the earth. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tinanggap po ba natin ang kapangyarihan? Dati-rati, mga minamahal, na wala pa sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Talunan tayo ng kaaway. Lagnat pa lang, mga minamahal, nandun ka na sa mercury drug. Nandun ka na sa ospital, napilayang ka lang. Subalit lang tinanggap mo ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tinanggap mo rin ang kapangyarihan. Mayroon ka ng totoong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na buhay, na ang pananampalataya mo, mamatay at mabuhay kay Kristo ay pakinabang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, mga amin, patungkol sa ating paglilingkod, na kung meron man tayo higit na dapat ay kagalak, hindi yung ikaw ay maraming pinansyal, kilala, makapangyarihan bilang tao, bilang mananampalataya, nagagamit mo ang kapangyarihan mo, buhat sa ating mabait na Diyos, mga amin, na nagpapalayas ka ng demonyo sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, talagang matutuwa ka. Magagalak ka kapag na-experience mo yan at patuloy na nananahan sa iyo yung kapangyarihan ng Panginoon, magagalak ka. Bakit? Dati, talunan ka ng Diablo. Subalit ngayon, Diablo, talunan sa iyo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ito po ang lubos nating kagalak. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Lucas 10:19-20, ating basahin. Kayo po. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kapitulo 10, may talatang 10, may talatang 19 at hanggang 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ng mga lakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paray hindi kayo maano. Gawin may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nga nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding, and rejoice not that the spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan ang pinakaigit nating kagalak, mga minamahal. Manatili ka sa presensya ng ating dakilang Diyos. Kung yung mga mananampalataya, iba Kristiyano, nagagawa nila ng paraan. Pagkaaraw ng Sunday, halos hindi na magkasya ang parking lot sa dami ng Kristiyano. Bakit pag-araw ng Miyerkules at Biyernes, nakukulangan? Kung tutusin, mga minamahal, kung maging katwiran ng iba, ang katwiran ng iba, baka walang dadalo, mga minamahal. Subalit, bakit may mga iba na kapag susumikap, kung tutusin, ang katwiran nila, katwiran din ng iba, may trabaho, subalit nagsisikap, dumalo, nagpapahalaga, hindi lang ng linggo, nagpapahalaga ng araw ng Miyerkules, nagpapahalaga ng araw ng Biyernes, pagpapalain kayo ng Diyos. Bakit? Naninigurado kayo sa inyong kaligtasan na anumang oras, maganap ang rapture, mag-take place ang rapture, sigurado ka, nakasama ka sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding, and rejoice not that the spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos.
Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, mga minamahal. Siya ang lahat, mga minamahal. Katulad sa isang pag-aaral, mga minamahal, ang guro, mga minamahal. Kapag ka ang estudyante, mga minamahal, o magulang, guro, o boss, mga minamahal sa trabaho, teacher sa eskwelahan, kapag ang kanyang estudyante ay laging present, mga minamahal, madali niyang makabisado at makilala. Individual ang pangalan, si ganito yan. Uutusan niya, mga minamahal, 1 taon pa lang, mga minamahal, o ilang buwan, si ganito, pakitawag mo, kilala niya yan. Pero pagka pala absent, mga minamahal, pag pala absent, mga minamahal, sino nga ba yung classmate mo na to? Nakalimutan ko yung pangalan. Amen? Ganun po yun sa spiritual. Pag pala absent ka, mga minamahal, maaring makalimutan ka ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapan doon. Kaya kinakailangan magsikap ka na ikaw ay laging present sa gawain ng ating pinakamamalapan. Bakit? Sapagkat mga minamahal, kung di po natin mapapanatili nakasulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay sa pamagitan ng pagsunod, di pagsunod sa kalooban ng ating mga magiging baliwalang lahat para sa atin, mga minamahal. Anong pipiliin mo, mga minamahal? Sanlibutan na ito'y mawawala din, mga minamahal. Paumuhay na masama, pagkakasala, mga minamahal. Sabi yung mga kasulatan, mga minamahal, kapag ikaw bilang Kristiyano, nalaman mo na ng pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, at nananatili ka pa rin sa gawang sanlibutan, mga minamahal, inilalagay mo ang iyong pangalan sa alanganin. Bakit? Meron pong Kristiyano na ipinahintulot ng mga Panginoon na makapanaginip, mga minamahal. Nakita niya, mga minamahal, pinakita sa kanya ng ating mga Panginoon na yung kanyang pangalan ay lumalabo. Bukod sa lumalabo, isa-isa natatanggalan ng letra ang kanyang pangalan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Meron po kasi mga minamahal ng mga mangaral na kapag ka nag-pray, nababanggit po mga minamahal na, mahal na Panginoon, tanggapin mo po siya. Isulat mo po ng malinaw ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi naman po nagsusulat ng malabo ang Diyos. Automatically, pag nagsulat ang Diyos, katulad kay Moses, sa batong ginawa, mga minamahal, daliri ng Diyos pinangsulat. Maliwanag talaga, malinaw. Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit may pagkakataon na talagang lalabo yan. Paano lalabo yan? Pag naging malabo din ang paglilingkod mo, ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pag naging palamig-lamig ka, nagpalabo-labo ka sa paglilingkod, iinit, lalamig, mag-aayo, hindi, magtatapat, hindi, susunod sa kalooban ng Panginoon at hindi, lalabo yan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit kapag ikaw'y nanatili sa kainitan, sa habag ng Diyos, mga minamahal, kinahabagan lamang tayo ng ating mga Panginoon, mga minamahal, mananatili din na malinaw ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang sabi po sa aklat ng Salmo Kapitulo po Psalm 69 verse 27-28, sa Tagalog na po kayo hindi. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanata 69, sa mga talatang 27 at 28. At dagdagan mo ang kasamaan ng kanilang kasamaan, at huwag silang masok sa iyong katuwiran. Mapawi sila sa aklat ng buhay, at huwag masulat na kasama ng matuwid. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag ka ang buhay mo ay buhay sa libutan pa rin, sila na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ikaw ay nakikiayon sa kanila, madadamay ka, mga minamahal. Amen? Magiging alanganin ang iyong kaligtasan kapag ka ang buhay mo ay buhay din ng salibutan. Nakikiayon ka, kahit Kristiyano ka na, alam mo na anumang oras, babalik ka man na Panginoon, humaayon ka pa sa salibutang ito, mga minamahal, madadamay ka. Ang sabi ng Biblia, mapapawi ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Ano mangyayari kapag napawi o di nasumpungan ang pangalan sa aklat ng buhay? Kapag nag-rapture at ipinangyari ang paghukom ng ating dakilang Diyos. Ang sabi rito sa aklat ng Book of Revelation 20, 12, 14, and 15. Kaya hindi po ating basahin. Ito po sa aklat ng mga taga-Apokalipsis, Kapitulo 20, may talatang 12, talong 14 at 15. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliit. Nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. Amen. At ang mga patay ay nahinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa, talong 14, 15. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ay kalawang kamatayan. Sa mga katuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sinuman ay hindi masumpungang makasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Ito po ang nakakatakot, mga minamahal.
puri ng ating dakilang Diyos, yung hindi masumpungan ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, nakita ko mga patay, malaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat, at nabuksan ng ibang aklat, at na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay natulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Nakasalalay po, mga minamahal, sa ating mga pagpapagal, patungkol sa ating paglilingkod, kung mananatili ba ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, may timbangan ng Diyos kung anong lumalamang sa atin. Kung tayo po ay lamang sa espiritual na pagpapagal, o tayo po ay nasa tinatawag na laman, mga minamahal, makamundong gawa, mga minamahal, na sabi ng Biblia sa talatang ito, at ang kamatayan at ang hati si binuli sa dagat-dagatang apoy. Ito ay kalawang kamatayan, sa makatuwid bagay ang dagat-dagatang apoy. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, puri ng ating mahal na Panginoon. May mga naniniwala po kasi, mga minamahal, ibang katuroan, na ito, mundong ito, mga minamahal, ay ayusin lang daw para sa kanila ng Diyos. Ito pa rin po yung kanilang walang hanggang buhay. Subalit, sabi ng balakasulatan, mga minamahal, walang bato na papatong pa sa panibagong bato na hindi ibabagsak ng Diyos. Bakit? Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lulusawin ng Diyos at pupugnawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Ito po ang pinakamagiging lake of fire. Puri ng ating dakilang Diyos. Yung mga napunta sa impyerno, dadalhin sa dagat-dagatang apoy pagdating ng paghatol ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Meron na po kasing inianda sa atin ang ating pinakamamahal sa third heaven, na tunay nating tahanan, na doon hindi ka na papapagod, hindi ka na luluha, mga minamahal, na doon lahat ng bagay papawin, pawa kagalakan, ipagkakalob sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, upang wag mapawi ang ating pangalan sa aklat ng buhay, Revelation 3 verse 5, pakihanda na po natin dalawang uling talata, kindly. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 3, sa talatang 5. Ang magtatagumpay ay daramtan gayon ng mga mapuputing damit at hindi napapawin ng anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Pag sumikapan po nating sundin, huwag ikahiya ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ang talatang ito, mga minamahal, pero present future, kasulukuyang ipinag-uutos sa hinaharap, mga minamahal. Bakit? Katulad po yan na kapag ka ang magulang mo ay nag-utos sa iyo na, anak, magsaing ka, bantayan mo yan. Gusto ko pagbalik ko, masusumpungan ko, nandiyan ka pa rin, binabantayan mo pa rin yan. Kung ano ipinag-uutos sa atin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, pag sumikapan natin sundin, mga minamahal. Dahil ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nandyan na yung mga tanda na talagang babalik na ang ating malaman. Hindi na magtatagal, babalik na ang Diyos, mga minamahal. Kinakailangan bilang Kristyano, mga minamahal, manigurado tayo. Muli, sino lang makapapasok sa langit at hindi makapapasok sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago sa uling talata, mga minamahal, dito po sa aklat ng Apokalipsis 21, versikulo po 27, pakiandaan po natin ang huling talata ng 22 ng aklat ng Apokalipsis, kandi. Dito po sa aklat ng mga taga-Apokalipsis, Kapitulo 21, may talatang 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ng anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's Book of Life. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaliwanag po ng balakasulatan kung gaano kalaga ang aklat ng buhay sa buhay ng Kristiyano. Sapagkat kapag sabi ng Biblia, pag nasumpungan ka na hindi nakasulat yung pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal, hindi ka papasok sa karya ng langit. Subalit, mga minamahal, pag ikaw ay nasumpungan na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, bukod sa makapapasok ka sa langit, magmamana ka pa ng pangako ng Diyos na buhay na wala hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya nga sa uling talata, mga minamahal, sabi ng Biblia patungkol sa aklat ng buhay, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Revelation 22, 12, 16, 18, and 19. Ito na po huling talata. Pakihanda po natin ating awitin sa ating pinakamamahal po Jesus. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 22, sa mga talatang 12, 16, 18, at 19.
Narito ako'y madaling pumarito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang ginawa. 16. Akong si Jesus ay nagsugo sa aking anghel upang sa inyong pagpatutuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang nagnining na tala sa umaga. Aking sinaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng luhula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay nagdagdag na ito, ay daragdagan siya ng Diyos sa mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man na mag-alis ng mga salita sa aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Purihin ang ating daklang Diyos. Palapakan po natin malakas sa palakpak ang ating pinakamamalapay noon mula sa simulang talata hanggang sa uling talata, mga ng Book of Revelation. Nandyan ang aklat ng buhay sa Kristiyano. Mga minasabi ng Biblia, panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Ano ang nasa ating mga minamahal? Yung dakilang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating malabayang. Bakit? Sapagkat ang kaaway, nais niyang ito'y agawin. Sabi ng Biblia, kahit yung mga hinirang na, nais pa ng kaaway na ipunta sa kapamakan, kahit panghawakan mo yan. Bakit? Madaling pumaparito ang ating pinakamamalapay. Sabi ng Biblia, mga minasa, talatang ito, aking sinasaksiyan na sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula na aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay dadagdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. 19. At kung ang sino man ay magalis sa mga salita ng aklat na ito, ay alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang bananan na nakakasulat sa aklat na ito. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos. Isa po sa kahulugan po niyan, mga minamahal, lalo po sa mga nakakalam ng Word of God, mga minamahal, magdagdag at magalis. Isa po sa kahulugan po niya, mga minamahal, yung mga nakakalam ng salita ng Diyos, ng katotohanan na dapat sana ipangaral, subalit hindi pinapangaral pa, yung tao ay maliwanagan upang ang tao ay manumbalik sa Diyos. Inililihis nila, mga minamahal, yung mga dapat ipangaral na katotohanan patungkol sa tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat na sambahin na Diyos sa buhay, hindi nila pinapangaral. Bakit, mga minamahal? Nandun yung daya ng kaaway. Kaya nga, salamat sa mabait na Diyos, binigyan tayo ng tunay pastor. Kung ano nakasad sa Biblia, walang labis, walang kulang, ang katotohanan ipinangaral upang ikaw ay magpana ng pangako ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dito po tatapos ang ating mensahe, mga minamahal. Katulad ng ating awitin, mga minamahal, tayo po pinaghahanda na ng ating daklang Diyos. Handa na ba tayong humarap sa ating mahal na Panginoon? Handa na ba tayo, mga minamahal, na makita ang aklat ng buhay na kung saan nandun ang pangalan mo na nakasulat upang ikaw ay makapasok sa kariyan ng ating daklang Diyos. Mga minamahal, purihin ang ating malapang tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, habang tayo pinisipaganda sa ating awitin sa ating malapang noon, ibinibigay kong buong pagkakataon, bilabid ko, preacher, Martin Wall, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother Brother Albert, sa pinagpala at ng isang banal na mensahe sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tunay, napakaganda po ng ating napag-aralan sa araw na ito. Tayo po ay pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Yung pa lamang malaman mo na nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Mga minamahal, sobra-sobra na pong pagpapala sa ating lahat, mga minamahal. Kaya sa ating paghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, para mapanatili po natin na hindi mabura ang ating pangalan sa aklat ng buhay, palagi nating damhin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal. Habang tayo maawit, mga minamahal. Hallelujah. Someday we will be in heaven, standing on the presence of the Lord. He will reward those who accepted Him, reward those who received Hallelujah. their heart. Hallelujah. 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 Are you ready now to face Jesus? Hallelujah. Hallelujah. Are you doing now His will. Jesus. Are you keeping all the commandments
again? Are you ready now to face the Lord? Hallelujah. Isang araw, isang araw, lahat ng tao aharap sa ating mahal na Panginoon. At ay napakapalad, mga minamahal, dahil pag-harap natin sa mahal na Panginoon, alam natin na masusumpungan ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Dahil tayo naglingkod sa Diyos. Hallelujah. Are you ready now to Praise Jesus. Hallelujah, hallelujah. Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to Praise the Lord. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face Isa na the pa. Lord? Isa na, mga minamahal. Someday we will be in heaven, Hallelujah. standing on the presence Baliwala lahat ng ating pagsubok, mga minamahal. Na malaman mo ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Lahat ng pagsubok, baliwala. Mga minamahal. for those who Ang mga problema na yan, baliwala. Mga minamahal. for those who receive. Dahil alam mo, mga minamahal, nakasulat ang pangalan mo doon sa kalangitan. Are you ready now? Taga doon tayo, mga minamahal. Yun ang ating tunay na tahanan. Are you doing now His will. Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now Hallelujah, hallelujah. to face the Jesus. Lord? Hallelujah! Jesus. Mga minamahal, napakaganda po ng ating napakinggan na pag-aralan sa hapong ito. Tunay po na napakalaking pagpapala sa atin, mga minamahal. Sabi natin na pag-aralan, mga minamahal, habang ikaw ay palaging dumadalo sa banal na gawain, nagsusumikap ka makasunod sa banal na kalooban ng Diyos, yung pangalan mo sa aklat ng buhay lalong nagliliwanag, nagniningning, mga minamahal. Kung dito sa sanlibutan, yung mga tao sa sanlibutan, kapag ang pangalan nila naisulat sa bank check, sa cheque, mga minamahal, at yung cheque malaki ang halaga, grabe ang kagalakan nila. Para sa kanila, yun ang tunay na kagalakan. Pero sa ating mga naglilingkod sa Diyos, yung pangalan mo na malaman mo nakasulat sa aklat ng buhay, yun ang tunay na kagalakan.
Di bali ang pangalan natin di nakasulat sa mga billboard, mga minamahal. Di bali ang pangalan natin di nakasulat sa mga pader sa mundong ito. Ang mahalaga ang pangalan mo nasa aklat ng buhay sa kalangitan. Dahil yun ang pagbabasihan ng Diyos. Isang araw, sa ating pagharap sa ating mahal na Panginoon, doon isinulat lahat ng Diyos, lahat ng pagtitiis mo, lahat ng pagsunod mo, nakasulat sa aklat ng buhay. Hallelujah. E magpatuloy tayo, mga minamahal. Pahalagahan po natin ang panalagawain ng Diyos. Kahit kung sa tuwing araw ng Miyerkules, minsan kakaunti ang ating bilang. Dahil yung iba ay busy sa kanilang mga trabaho, mga minamahal. Huwag mong tignan, tumalo ka pa din, mga minamahal. Nakikita lang Diyos ang pagsusumikap ng bawat isa, mga minamahal. Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo, mga minamahal. Panatiliin natin nagdidingding ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Dahil sabi natin na pag-aralan kapag tayo po ay nagpabaya, tayo na nagpalamig-lamig, maaaring mabura ang ating pangalan, mga minamahal. At kapag ang iyong pangalan ay nabura sa aklat ng buhay, kasama ka ibulit sa apoy ng impyerno. Kaya tayo mapalad, mga minamahal, dahil alam na alam po natin na sa tuwing tayo'y nakapupuspos ng banal na Espiritu at nadarama natin ang banal na presensya ng Diyos, alam na alam natin nagniningning ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong napakagandang mensahe sa inyong mga anak. Sa araw na ito, tayo dumalangin, mga minamahal. Kung wala naman pong baguhan, praise God. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y dumalangin sa mahal na Panginoon na panatiliin niya ang ating pangalan sa aklat ng buhay na kailanman hindi niya tanggalin, hindi niya pawiin, mga minamahal. Dakila't mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa banal na mensahe aming napakinggan sa araw nito na nagmula sa iyo, mahal na Panginoon. Tunay nga po kami pinagpalang lubos, mahal na Panginoon. It's a reminder, mahal na Panginoon, sa bawat isa sa amin na malaman lamang namin na ang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Sobrang kagalakan na, sobrang pagpapala na po sa amin. Wala na po maitutumbas dito, mahal na Panginoon. Kaya dalangin po namin ang bawat isa. Panghawakan mo kami, tulungan mo kami maghanap lahat ng iyong banal na kalooban na sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, masumpungan mo kami tapat sa iyong naglilingkod hanggang sa hulit muli mong pagbabalik. Dalangin din namin ang aming minamahal at ginaganama na pastor. Patuloy po bigyan pa ng mahabang buhay, kalakasan, kalusugan nagmula sa iyo. Patuloy pa namin makapiling sa paglilingkod sa iyo, ng beloved Almeida family and the beloved children. Pagpalain mo aming mga loved ones, mahal na Panginoon, ang mga kapatiran, mahal na Panginoon, hallelujah, na wala sa mga oras na ito sa ibang gawain. Pag-ingatan mo sila, ano man ang kanilang ginagawa na asa man silang dako, pag-ingatan mo sila at sa araw ng Biyernes at Linggo, dalhin mo sila dito upang kami sama-samang sumamba sa iyo. Ito ang aming sabot na langin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Since tayo po, mga minamahal, ay may karapatan sa kalangitan dahil ang ating pangalan ay natangasulat doon sa aklat ng buhay, tayo po ay humiling sa Diyos. Kung may mga mabibigat tayong problema at pagsubok, mga minamahal, itaas ang ating dalawang kamay at ang isang kamay sa ulo. Kung tayo may mga karamdaman, ipatong isang kamay sa ulo at ang isang kamay ilagay sa parte ng katawan na meron tayong nararamdaman. Tandaan mo, ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, may kapangyarihan ka na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama natin sawayin, mga minamahal. Dakila't mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagarang mahal na Pastor Willis Ronald. Sama-sama naming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman ng gawa ng kaway, pagpapahirap sa amin, demonyo na siputrang kasulag ng TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, Omicron variant, cast out in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Demonyo ng palalamig, palulupaypay, kawalan ng pananampalataya, handa sa mga dalangin, cast out in the name of Jesus. Lumayas kilat sa pangalan ng Jesus. Cast out in the name of Jesus. Problema, pagsubok, lumayas ka, kahirapan, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord.
Praise God. Bilang pananampalataya na tayo po ay nagtagumpay, mga minamahal, sabay-sabay tayo sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Sa tuwing tayo po ay dumadalo sa banal na gawain, mga minamahal, palaging sariwa ang mga banal na mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay palaging nasa banal na gawain, mga minamahal. Dahil hindi ka uuwing luhaan, hindi ka uuwing empty. Pag uwi mo, nag-uumapaw ka ng kagalakan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay darako na sa ating mga mahalagang announcement. Amen. At ang ating pong banal na gawain ay tuloy-tuloy po yan. Ang ating pong susunod na banal na gawain ay sa araw po ng Biyernes. Ang ating Friday overnight service, magsisimula po yan ng alas 10 ng gabi at magtatapos ng alas 4 ng madaling araw ng Sabado. At sama-sama po tayo dito sa Biyernes, kasama po ang mga taga Ildefonso, praise God. At sa araw po ng linggo, mga minamahal, ito po ang ating Holy Supper. Holy Supper yan, mga minamahal. Ginaganap po natin yan once a month, mga minamahal. At tayo po ay wag liliban, mga minamahal, kahit anong dahilan, kahit gaano kabigat. Sikapin po natin makadalo ng araw ng linggo. Sama-sama po tayo dito sa araw ng linggo. Kasama rin po ang mga taga Ildefonso. Mga minamahal, wala mo na silang gawain doon. Sama-sama tayo, magsisimula tayo dito ang alas 9 ng umaga. At matatapos po tayo ng alas 3 ng hapon o minsan inaabot ng alas 4 ng hapon dahil meron tayong Holy Supper. Magiging ang ating live streaming, mga minamahal, tuloy-tuloy po yan. Praise God, tunay pong pinagpapala ang ating live streaming sa mga live webcast viewers. Tunay po sila mismo nagpapatotoo na sila po ay pinagpapala ng malapang spiritually, may kagalingan, may katugunan sa kanilang mga dalangin. Kaya patuloy po kayong umantabay at sa ating pong mga banal na gawain dito sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat, ay marami po tayong pwedeng panooran, mga minamahal, praise God. At sa amin po mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay, God bless you so much mo. Pagpalain po kayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, gaya po ng ating napag-aralan, mga minamahal ko, praise God, para malaman natin na tayo ay handa na sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Walang pag-alinlangan na tayo handa na magsumikap tayong palaging dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. At kung wala naman pong additional announcement, praise the Lord, tayo po ay darako ng mga minamahal sa ating pong panalangin sa pagtatapos at ibinibigay ko pong pagkakataon sa ating beloved brother Greg de la Cruz. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Matt. Tayo po sama-samang manalangin. Opo, dakilang Diyos na makabaraya sa lahat sa pangalan mo, mahal Panginoong Isus, sa unat panalangin ng mahal pastor. Mahal Panginoon, maraming salamat po sa araw na binigay mo ngayon na naitaos po yung banal na gawain na maluwalhati, mahal Panginoon. Maraming salamat din po sa mga tugtog, ininalay ng manunugtog, mga awit na ating aming pong mga awit na beloved Finest General Choir, sa mga patuto, buhay na patuto, at sa mga pagbibigay, mahal Panginoon. At higit sa lahat, mahal Panginoon, sa iyong banal na salita na nila na mangaral sa araw nito. Maraming pong salamat na nagsilbi pong kalakasan ng aming pananampalataya, karagdagan kaalaman ng aming physical na spiritual. Mahal Panginoon, kung paano po din ako rito, ligtas at payapa, mahal Panginoon. Pauwin mo rin po kami na ligtas at payapa sa aming mga tahanan. Mahal Panginoon, pagpalain po kami lahat sa unat panalangin, mahal Pastor, mahal Panginoon. Maraming salamat po, mahal Panginoon. Ito po ang samot panalangin sa maraming pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po, mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Pagkamayan po tayo.